Itinapon sa gitna ng unos habang ang taksil kong asawa at ang kanyang kalaguyo ay nagbiriwang sa Marangyan yate. Doon nagtapos ang mahinang si Hana. Inagaw nila ang lahat, ngunit hindi ang aking bunsong dinadala. Ngayon, si Nena ay babalik hindi para magmakaawa, kundi upang bawiin ang dangal na kanilang niyurakan. Handa ka na ba sa aking muling pagsilang? At saan magsisimula ang aking paghihigante? Huwag mo na akong lukuhin, Eduardo. Ang babaeng yan ay isang malaking pagkakamali sa pamilyang Del Rosario. Isang basurang galing sa putikan na walang ibang alam kundi ang manghingi ng pera at mamerwisyo sa atin. Ang boses ni Doña Teresa ay umalingaw-ngaw mula sa pinto ng silid kainan, matalim at walang pakundangan. Sa kusina, natigilan si Hana. Hawak niya ang isang mainit na mangkok ng sinigang na baboy, ang paboritong ulam ng kanyang biyenan na 3 oras niyang maingat na niluto. Upang maihanda ito ng perpekto, maaga siyang gumising para pumili ng pinakasariwang gulay sa palengke, at nasunog pa ang kanyang hintuturo ng aksidenteng masalat ang mainit na kaldero. Umaasa siyang sa pamamagitan ng simpleng pagkaing ito, masisilayan niya kahit isang maliit na ngiti mula sa ina ng kanyang asawa. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila yelo na nagpalamig sa kanyang buong katawan. Nanginig ang mga kamay ni Hana. Ang mainit na mangkok ng porselana ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Walang anumang ingay ng pagsabog, kundi ang malungkot na tunog ng pagkadurog ng tumama ang porselana sa makintab na sahig. Ang mainit at maasim na sabaw ay kumalat, humalo sa putik na dinala ng ulan mula sa labas. Nakaramdam si Hana ng matinding panunuyo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa semento at ang bawat hininga ay naging isang mabigat na pasanin. Ang amoy ng sampalok na buong pagmamahal niyang pinakuluan ay tila naging amoy ng abo at lason sa kanyang ilong. Bakit ba sa kabila ng lahat ng aking pagpapakumbaba at pagtitiis, ang tanging gantimpala sa akin ay ang walang katapusang paghamak? Hanggang kailan ko ba kailangang patunayan ng aking sarili sa isang pamilyang bulag sa aking pagmamahal? Tingnan mo, pati simpleng pagdadala ng pagkain ay hindi mo magawa ng tama. Napatingala si Hana sa biglang pagpasok ni Doña Teresa sa kusina. Kasunod si Eduardo at si Clara. Ang mukha ng kanyang biyenan ay puno ng dumi at galit, habang si Eduardo naman ay nakatayo sa likod nito, umiwas ng tingin nang magtama ang kanilang mga mata. Si Clara, na nakasuot ng isang mamahaling pulang damit, ay may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi habang nakakapit sa braso ni Eduardo. Inay, aksidente lang po. Nilinis ko lang po ang... Pabulong na paliwanag ni Hana habang pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Aksidente? O sadyang wala kang silbi? Singhal ni Doña Teresa. Lumapit siya kay Hana at itinapon sa basang sahig ang isang bungkos ng mga papel at larawan. Huwag ka nang magpanggap na banal, Hana. Tingnan mo ang ginawa mo sa karangalan ng aking anak. Tumingin si Hana sa mga larawan sa sahig. Doon, nakita niya ang sarili niyang anyo na yakap-yakap ang isang hindi kilalang lalaki sa isang madilim na silid. Ang kanyang puso ay tila piniga sa matinding gulat. Hindi totoo ito! Eduardo, maniwala ka sa akin! Nanumpa ako sa harap ng Diyos at sa iyo. Hinding-hindi ko magagawa ito. Isang bitag ito. Clara, alam kong ikaw ang nag-ayos nito. Sigaw ni Hana. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa takot at galit habang nakatingin sa babaeng pilit na sumisira sa kanyang buhay. Oh please, Hana, sagot ni Clara. Dahan-dahang lumapit at humalukip-kip. Huwag mo akong isama sa mga kalaswaan mo. Eduardo, tingnan mo siya. Sa halip na humingi ng tawad, nagagawa pa niyang magbintang sa iba. Baka nga pati ang perang ipinapadala mo sa pamilya niya sa probinsya ay ginagamit niya para sa lalaking yan. Tumingin si Hana kay Eduardo, nagmamakaawa na makita ang kahit kaunting tiwala sa mga mata nito. Eduardo, pakiusap. Magsalita ka naman. Kilala mo ako.
Alam mo hindi ko kayang gawin iyon. Ngunit ang mukha ni Eduardo ay nanatiling malamig at matigas. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang boses ay puno ng poot at pagkabigo. Sapat na, Hana. Binigay ko sa iyo ang lahat. Iniligtas kita mula sa kahirapan. Binigyan kita ng marangyang buhay at ng aking pangalan. Pero ito bang isusukli mo sa akin? Ang gawin akong katatawanan sa buong lipunan? Eduardo, pirmahahan mo ang mga papel na ito, utos ni Eduardo. Itinuro ang kasunduan sa pag-alis sa lahat ng karapatan sa ari-arian na nakalatag sa mesa. Ayoko nang makita ang mukha mo sa bahay na ito kahit isang segundo pa. Ngunit paano ang ating mga sumpa sa isa't isa? Paano ang pagmamahal natin? Humihitbing tanong ni Hana habang ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng Amerikana ni Eduardo. Mabilis na lumapit si Doña Teresa at hinila ang kamay ni Hana palayo. Walang sumpa sa isang taksil at huwag mong madungisan ang aking anak sa iyong maruruming kamay. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Hana ang isang matinding sakit nang hilahin ni Doña Teresa ang singsing sa kanyang kasal mula sa kanyang daliri. Ang gintong singsing ay gumulong sa sahig at huminto sa ilalim ng sapatos ng matanda. Walang pag-aalinlangan na tinapakan ito ni Doña Teresa. Dinurog ang hugis nito sa makapal na putik. Layasan mo ang pamamahay na ito. Mula ngayon, ikaw ay isang estranggero sa pamilya del Rosario. Deklara ni Doña Teresa habang itinutulak si Hana patungo sa pinto. Eduardo, pakiusap, huwag mo akong itapon ng ganito. Sumigaw si Hana, ngunit ang pinto ng mansyon ay mabilis na isinara sa kanyang harapan. Sa labas, ang gabi ay binalot ng matinding dilim. Ang malakas na ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Hana habang siya ay nakaluhod sa basang semento. Wala siyang dalang, kahit ano, kundi ang kanyang basang damit at ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Habang ang bawat patak ng ulan ay humahampas sa kanyang mukha, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Isang banayad, ngunit malinaw na enerhiya na tila nagpapakita ng isang bagong simula. Ngunit sa sandali ngayon, ang taming alam niya ay ang kawalan ng pag-asa. Mula sa madilim na sulok ng kalsada, isang anino ng isang lalaki ang dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ng puno. May hawak siyang isang piraso ng patalim na kumikislap sa tuwing tatamaan ng liwanag ng kidlat. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Hana, at ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahang lumalapit sa nangangatog na babae. Sino ang lalaking ito? At anong madilim na tadhana ang naghipaintay kay Hana sa gitna ng nagangalit na bagyo? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Pakiusap. Huwag mo akong saktan. Ang sigaw ni Hana ay agad na nilamon ng ugong ng hangin at ng marahas na hampas ng alon sa ibaba ng bangin. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lamang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa talim ng titig ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Ang liwanag ng kidlat ay sumasalamin sa hawak nitong patalim na tila nagbabadya ng kanyang katapusan. Huwag kang makulit, Hana. Tapos na ang maliligayang araw mo. Utos ito ng may-ari sa'yo. Ang malamig na sagot ng lalaki na may boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Sino? Si Clara ba? Si Eduardo? Humahakbang pabalik si Hana. Ang kanyang mga paa ay nadudula sa maputik at madulas na damuhan sa gilid ng bangin. Pakiusap, may pera ako. Ibibigay ko sa'yo ang lahat. Huwag mo lang akong patayin. Walang sinabi ang lalaki. Agad siyang sumugod. Iwinasiwas ang patalim patungo sa dibdib ni Hana. Sa takot at sa udyok ng kagustuhang mabuhay, ginamit ni Hana ang kanyang natitirang lakas upang saluhin ang bisig ng lalaki. Nagbuno sila sa gilid ng bangin. Ang mga daliri ni Hana ay pilit na bumaon sa basang jacket ng estranghero. Ngunit sa isang iglap, nawalan ng kapit ang kanyang mga paa sa madulas na putik. Isang malakas na tulak ang naramdaman niya sa kanyang dibdib, at ang kanyang katawan ay tuluyang nahulog sa madilim,
at nagnangalit na karagatan sa ibaba. Ang nagilong tubig ay agad na lumamon sa kanyang katawan. Naramdaman ni Hana ang matinding sakit sa kanyang baga habang unti-unti siyang lumulubog sa kawalan. Ang huling nakita ng kanyang nanlalabing paningin ay ang liwanag ng kidlat sa ibabaw ng tubig bago tuluyang binalot ng kadiliman ang kanyang kamalayan. Nang sumunod na umaga, ang bagyo ay lumipas na. Nag-iwan ng isang tahimik at kulay-abong kalangitan. Ang banayad na alon ng dagat ay dahan-dahang nag-anod sa walang malay at maputlang katawan ni Hana sa buhanginan ng isang maliit at liblib na baryo ng mga mangingisda. Si Aling Rosa, isang matandang may malalalim na guhit sa mukha, ngunit may napakahayag na mabubuting mata, ay naglalakad sa dalampasigan bitbit ang kanyang plastik na timba upang maghanap ng mga kabibe. Natigilan siya nang makakita ng isang makulay na tela na kalahating nakabaon sa basang buhangin. Agad niyang nabitawan ang kanyang timba at mabilis na tumakbo patungo rito. "Diyos ko! May tao rito! Tulong! May nalunod!" Ang sigaw ni Aling Rosa ay bumasag sa katahimikan ng umaga habang pilit niyang iniaangat ang ulo ni Hana mula sa tubig. Hinawakan niya ang leeg ng dalaga upang tingnan ang pulso nito. "Salamat sa Diyos, may tibok pa," ngunit napakahina. Sa tulong ng ilang manging-isda na narinig ang kanyang sigaw, binuhat nila ang katawan ni Hana at dinala ito sa loob ng kanyang maliit ngunit malinis na kubong kawayan. Nang imulat ni Hana ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang kisame na gawa sa tuyong dahon ng nipa. Ang amoy ng nasusunog na kahoy at mainit na salabat ay humalo sa malamig na hangin na pumapasok sa bintana. Agad siyang napaupo, nanginginig ang buong katawan at ang kanyang mga mata ay nanglaki sa matinding takot. "Huwag! Pakiusap, huwag po! Saan ako? Sino kayo?" Sigaw ni Hana habang pilit na sumisiksik sa sulok ng kawayang papag. Yakap-yakap ang kanyang sarili tulad ng isang batang takot na takot. "Tahan na, iha. Ligtas ka na rito. Walang sasakit sa iyo rito sa kubo ko." Ang banayad na sagot ni Aling Rosa habang dahan-dahang lumalapit, hawak ang isang kahoy na mangkok ng mainit na salabat. "Inanod ka ng alon sa dalampasigan namin. Ako, si Aling Rosa." Tinitigan siya ni Hana, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang malaking silid na walang laman. Pilit niyang inalala ang kanyang pangalan, kung paano siya napunta sa dagat, o kung sino ang nagtapon sa kanya roon. Ngunit walang lumalabas, kundi ang matinding sakit sa kanyang ulo. Ang trauma ng pagtataksil at ang hapdi ng kamatayan ay pansamantalang nagtakip sa kanyang mga alaala. Hindi ko alam. Hindi ko maalala kung sino ako. Bakit wala akong maalala?" Ang kanyang boses ay tuluyang naging isang mahinang hitbi. Umupo si Aling Rosa sa tabi niya sa papag. Kumuha siya ng isang magaspang, ngunit malinis na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang basa at gulugulong buhok ni Hana. Nagsimula siyang humuni ng isang lumang hele habang pabulong na nagdarasal. "Santo Niño, gabayan mo ang kawawang batang ito. Ibalik mo ang kanyang kapayapaan." Ang bawat haplos ng matanda sa kanyang buhok ay tila nagdala ng banayad na init na unti-unting nagpatahimik sa nanginginig na puso ni Hana. Ngunit nang ayusin ni Aling Rosa ang basang kuwelyo ng damit ni Hana, nasingit ang kanyang mga daliri sa isang kumikinang na kuwintas na may mamahaling diamante at ginto na nakatago sa ilalim ng tela. Ito ang kuwintas na pamana ng pamilya Del Rosario na ibinigay ni Eduardo noong araw ng kanilang kasal. Natigilan ang mga kamay ni Aling Rosa. Ang kanyang muka ay biglang nawala ng kulay at ang isang matinding takot at pagkilala ay gumuhit sa kanyang mga mata. Mabilis niyang ibinalik ang kwintas sa ilalim ng damit ni Hana. Ang kanyang paghinga ay tila naging mabilis at mabigat. Hindi napansin ni Hana ang reaksyon ng matanda dahil sa isang iglap, isang matalim, at tila pumupunit na sakit ang biglang gumuhit mula sa kanyang likod patungo sa kanyang puson. "Aray! Ang tiyan ko! Aling Rosa, ang tiyan ko! Napakasakit!" Ang sigaw ni Hana ay napuno ng matinding hapdi
habang siya ay napahiga muli sa papag, mahigpit na hawak ang kanyang tiyan. Sa gulat ni Aling Rosa, nabitawan niya ang kahoy na mangkok. Ang mainit na sabaw ay natapon sa sahig na kawayan, gumugulong pababa sa mga siwang nito at nawala sa ilalim ng kubo. Mabilis na hinila ni Aling Rosa ang saya ni Hana upang tingnan ang kalagayan nito. Napasinghap ang matanda sa takot nang makita ang madilim na pulang mansa ng dugo na mabilis na kumakalat sa puting tela ng kanyang damit. Diyos ko, ang bata! Iha, nagdurugo ka! Nanlaki ang mga mata ni Hana habang nakatingin sa dugo sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok sa takot na mawala ang nag-iisang bagay na natitira sa kanyang buhay. Huminahon ka, Iha. Huminga ka ng malalim at dahan-dahan. Narito ako upang tulungan ka. Ang tinig ni Aling Marta, ang matandang hilot ng baryo, ay banayad ngunit puno ng otoridad. Gamit ang mainit na langis ng niyog, dahan-dahan niyang hinilot ang mga binti at puso ni Hana, habang si Aling Rosa naman ay nagpupunas ng malamig na pawis sa noo ng dalaga. Unti-unting kumalma ang paghinga ni Hana, bagaman ang kanyang puso ay patuloy na sumasayaw sa matinding kaba. Matapos ang ilang minutong pagsusuri, dahan-dahang binitawan ni Aling Marta ang pulso ni Hana at humarap kay Aling Rosa ng may seryosong muka. Aling Rosa, hindi ito simpleng lagnat o pagkapagod mula sa dagat. Ang batang ito ay nagdadalang tao. 2 buwan na ang kanyang tiyan, at ang pagdurugo ay dahil sa matinding stress at trauma na kanyang pinagdaanan. Buntis ako? Ang bulong ni Hana ay halos hindi marinig, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumaba patungo sa kanyang puson. Ang balitang iyon ay tila isang malakas na hampas sa kanyang natitirang kamalayan. Isang sanggol ang lumalaki sa loob niya. Ang anak ni Eduardo, ang lalaking huling tumitig sa kanya ng may puot at nagtapon sa kanya sa gitna ng unos. Ang apo ni Doña Teresa, ang matandang bumasag sa kanyang dangal at tumapak sa kanyang gintong, singsing sa kasal sa putikan. Ang sanggol na ito ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Del Rosario, ang pamilyang nagnais na mamatay siya sa ilalim ng madilim na dagat. Ito ang anak niya. Ang anak ng pamilyang pumatay sa akin kagabi. Ang pabulong na wika ni Hana sa kanyang sarili, habang ang matinding sakit at put ay muling gumuhit sa kanyang dibdib. Hinding-hindi ko hahayaang malaman nila ang tungkol sa batang ito. Hinding-hindi ko hahayaang saktan nila ang aking anak. Isang bagong lakas, isang matalim na determinasyon na hindi niya kailanman naramdaman noon, ang unti-unting pumalit sa kanyang takot. Ang mahina at madaling saktan na si Hana ay namatay na sa gitna ng bagyo sa dagat. Ang tanging natitira ngayon ay ang isang ina na handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Lumapit si Aling Rosa at naupo sa tabi ni Hana sa papag. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ng dalaga at dahan-dahang inilagay ito sa ibabaw ng kanyang tiyan. Maniwala ka, Iha, may buhay sa loob mo. Isang bagong tibok ng puso na nagnanais na lumaban at mabuhay kasama mo. Siya ang dahilan kung bakit ka iniligtas ng dagat at siya rin ang magiging dahilan ng iyong muling pagbangon. Naramdaman ni Hana ang banayad na init ng kanyang tiyan sa ilalim ng kanyang palad. Isang matinding pagmamahal ng isang ina na mas malakas pa sa anumang hinto ng bagyo ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya kay Aling Rosa at dahan-dahang tumango habang ang kanyang mga luha ay sa wakas ay natuyo. Wala ka pang maalala tungkol sa iyong nakaraan o sa iyong pangalan, ang wika ni Aling Rosa habang hinahaplos ang kanyang balikat. Ngunit kung sumasang-ayon ka, maaari kitang tawaging Nena. Pangalan yon ng aking pumanaw na anak na babae. Siya ay matapang at hindi sumusuko sa hirap ng buhay katulad mo. Nena. Ako si Nena, ang ulit ng dalaga, habang ang bagong pangalan ay tila naging isang matibay na kalasag na magpoprotekta sa kanya mula sa mga multo ng kanyang nakaraan. Mula ngayon,
Ako na si Nena. Habang pinagmamasta ng paligid ng maliit na kubo ni Aling Rosa, napansin ni Nena ang isang maliit at lumang altar sa sulok ng dingding. Sa ilalim ng estatwa ng Santo Niño, may nakapatong na isang pilak na locket na may napaka-eleganteng disenyo. Isang bagay na halatang napakamahal at hindi angkop sa loob ng isang mahirap na kubo ng mangingisda. Sino nga ba ang totoong ama ng pumanaw na anak ni Aling Rosa? At bakit tila may nakatagong malalim na kwento ang matanda tungkol sa mga mayayaman sa lungsod? Bago pa man makasagot si Aling Rosa sa kanyang mga tanong, isang malakas na ingay ng makina ng sasakyan ang biglang bumasag sa katahimikan ng umaga sa labas ng kubo. Isang makintab at kulay itim na luxury SUV ang pumarada sa ungas ng unpaved road na patungo sa dalampasigan ng baryo. Isang mangingisda ang mabilis na tumakbo patungo sa kubo ni Aling Rosa, hinihingal sa takot at pagmamadali. Aling Rosa! May mga tagalungsod na mayayaman na nagtatanong sa labas. Naghahanap sila ng isang babaeng nawawala mula sa lungsod at may hawak silang larawan. Ang puso ni Nena ay tila lumundag sa kanyang lalamunan sa matinding takot. Nahanap na ba siya ng mga tauhan ni Clara upang tapusin ang kanilang sinimulan? Sa labas, ang matalim at nakakarinding tunog ng busina ng kotse ay patuloy na umalingaw-ngaw sa buong tahimik na baryo. Tila isang babala ng nagbabadyang panganib sa bagong buhay ni Nena. Magsabi kayo ng totoo. Nakita niyo ba ang babaeng ito o hindi? Huwag ninyo kaming seryosuhin dahil may pabuya ang makakapagturo sa kinaroroonan niya. Ang boses ng lalaki ay magaspang at puno ng pagbabanta habang ipinapakita ang larawan ng isang magandang babae na nakasuot ng mamahaling alahas. Sa loob ng kubo, si Nena ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa dingding na kawayan, habang pilit na pinipigilan ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang saya, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Wala kaming nakikitang ganyang kagandang babae rito, Mama Sang, ang sagot ni Mang Pedro, ang pinuno ng mga mangingista sa baryo matapos duraan ang buhangin. Ang mga babae rito ay puro sunog ang balat sa sikat ng araw at amoy isda. Umalis na kayo bago pa kayo abutan ng laki ng tubig. Narinig ni Nena ang mga mabibigat na yabag ng sapatos ng mga lalaki habang pabalik sa kanilang sasakyan. Kasunod nito ay ang ingay ng makina ng SUV na unti-unting lumayo hanggang sa tuluyang mawala sa kalsada. Doon lamang nakahinga nang maluwag si Nena. Ang takot na mahanap ng mga tauhan ni Clara ay nagpatibay sa kanyang desisyon na baguhin ang kanyang tadhana. Nang sumunod na araw, sa likod ng kubo ni Aling Rosa, hinarap ni Nena ang mahabang hilera ng mga banga ng patis. Ang paggawa ng tradisyonal na patis ay ang pangunahing kabuhayan ng matanda. Para kay Nena, ang utang na loob ay hindi lamang binabayaran ng pasasalamat, kundi ng tapat na pawis. Aling Rosa, tutulungan ko po kayo sa paghahalo ng asin at isda. Ang alok ni Nena habang kinukuha ang kahoy na pampalo. Iha, baka hindi ka sanay sa ganitong mabigat na trabaho. At saka, buntis ka. Masama sa'yo ang mapagod ng husto. Ang malumanay na pagtanggi ni Aling Rosa. Kailangan ko pong matutong tumayo sa sarili kong mga paa, Aling Rosa. Ito lang ang paraan upang makatulton ako sa inyo at maprotektahan ang aking anak. Ang may determinasyong sagot ni Nena. Hindi nagtagal, nagsimula si Nina sa paghahalo ng mga sariwang dilis at magaspang na asin sa loob ng malalaking banga. Ang kanyang mga kamay, na noon ay tanging mamahaling bag at porselanang tasa lamang ang hinahawakan, ay mabilis na nasugatan sa magaspang na kristal ng asin. Ang bawat sugat ay humapti ng matindi nang humalo ang alat ng dagat. Ngunit hindi siya dumaing o umiyak. Sa tanghali, habang nagpapahinga sa ilalim ng lilim ng puno ng niyog, tinitigan ni Nena ang kanyang mga pulang palad na puno ng mga paltos. Dahan-dahan niyang hinipan ang kanyang mga kamay upang maibsan ang hapdi, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang tiyan na may banayad ng iti sa kanyang mga labi. Para sa iyo ito, anak.
Kakayanin ni nanay ang lahat ng sakit para sa ating dalawa. Ang bulong niya, habang hinahaplos ang kanyang puson, nakita ng mga mangingisda ang kanyang sipag. Sa simula, akala nila ay isa lamang siyang maarteng babaeng tagalungsod, natatakas din pagkalipas ng ilang araw. Ngunit nang makita nila siyang nagbubuhat ng mabibigat na banga at nagpapatuyo ng asin sa ilalim ng sikat ng araw ng walang reklamo, unti-unti nilang naramdaman ang paggalang sa kanya. Matigas ang loob ng batang yan, Aling Rosa, ang puna ni Mang Pedro habang inaabutan si Nena ng isang sariwang buko upang inumin. Karapat-dapat siyang maging bahagi ng ating baryo. Nang sumapit ang gabi, ang buong baryo ay binalot ng katahimikan, maliban sa mahinang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan. Nagising si Nena upang kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, napansin niya ang isang maliit na liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto ng silid ni Aling Rosa. Dahan-dahang sumilip si Nena. Sa loob ng silid, nakaupo si Aling Rosa sa sahig habang hawak ang isang lumang litrato. Ang mga luha ay patuloy na gumugulong sa kanyang kulubot na mukha habang hinahaplos ang mukha ng isang batang lalaki sa larawan. Eduardo, ang aking anak, patawarin mo si ina sa aking mga pagkakasala sa iyo. Ang pabulong na hitbi ni Aling Rosa na bumasag sa katahimikan ng gabi. Natigilan si Nena. Ang kanyang paghinga ay tila huminto, at ang basong hawak niya ay muntik ng mahulog sa matinding gulat. Eduardo? Ang pangalan ng kanyang asawa? Ang lalaking nagtapon sa kanya sa gitna ng unos? Ang liwanag ng gasera ay patuloy na sumasayaw sa dingding na kawayan, nagpapakita ng mahahabang anino na tila bumabalot sa naguguluhang isipan ni Nena. Aling Rosa? Aling Rosa, pakiusap. Tinatawag na ako ng aking anak. Napakasakit na po. Ang hiyaw ni Nena ay humalo sa tunog ng tawanan at tugtugan mula sa malayo. Gabi ng taon ng pista ng baryo at ang mga makukulay na banderitas ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit sa loob ng maliit na kubo, isang matinding laban ang kasalukuyang nagaganap. Mahigpit na nakahawak si Nena sa haligi ng kawayan, habang ang pawis ay patuloy na umaagos sa kanyang muka. Mabilis na tumakbo si Aling Rosa sa labas upang tawagin si Aling Marta, ang hilot. Sa kabila ng kasiyahan sa pista, ang balita ng panganganak ni Nena ay mabilis na kumalat. Sa loob lamang ko ilang minuto, ang bakuran ni Aling Rosa ay napuno ng mga kapitbahay na handang tumulong. Mang Pedro! Magpainit kayo ng tubig sa likod! Bilisan ninyo! Ang sigaw ni Aling Marta mula sa loob ng silid. Sa labas ng kubo, ang mga kababaihan ng baryo ay tahimik na lumuhod sa buhanginan. Hawak ang kanilang mga rosaryo, sinimula nilang bigkasin ang mga panalangin sa Santo Niño para sa kaligtasan ng mag-ina. Walang ingay ng reklamo. Tanging ang banayad na bulong ng panalangin na sumasabay sa ihip ng hangin mula sa dagat. Sige pa, Nena. Umire ka pa, iha. Nakikita ko na ang buhok ng bata. Ang pagpapasigla ni Aling Marta habang hinahawakan ang mga binti ni Nena. Aray! Hindi ko na po kaya, Aling Rosa. Napakasakit po! Ang iyak ni Nena, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagod at sakit na tila pinupunit ang kanyang katawan. Kaya mo yan, aking anak. Isipin mo ang iyong sanggol. Siya ang iyong lakas. Ang bulong ni Aling Rosa habang pinupunasan ang noo ni Nena ng basang bimpo. Huminga ka ng malalim, Nena. Isang malakas na irepa. Pikit matang ibinuhos ni Nena ang kanyang huling lakas. Isang matinding ire ang pinakawalan niya, kasabay ng paghigpit ng kanyang hawak sa kawayang papag. At sa wakas, isang maliit at malat na iyak ng sanggol ang bumasag sa matinding tensyon sa loob ng silid. Isang malusog na lalaki, Nena. Ang nakangiting wika ni Aling Marta habang maingat na itinataas ang bagong silang na sanggol. Salamat sa Diyos. Napakagandang bata. Nang idampi ng hilot ang sanggol sa dibdib ni Nena, ang lahat ng sakit, pagod
at takot na kanyang naramdaman sa nakalipas na mga buwan ay tila biglang naglaho. Niyakap niya ang maliit na katawan ng kanyang anak na pinangalanan niyang Lito. Sa labas ng kubo, nang marinig ng mga mangingisda ang iyak ng sanggol, ay nagpalakpakan sila ng may kagalakan. Isang lumang gitara ang nagsimulang tumugtog ng isang banayad at masayang kanta ng pagsalubong. At ang mga kababaihan ay sumabay sa pag-awit. Tinitigan ni Nena ang kanyang anak, at ang isang mainit na luha ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata patungo sa malambot na pisingi ni Lito. Salamat sa Diyos! Ligtas ka, aking Lito? Ipinangangako ni nanay, hinding-hindi ka masasaktan ng mundong ito. Ang bulong niya habang marahang hinahalikan ang noo ng bata. Habang tinutulungan ni Aling Rosa na bihisan ng sanggol, napansin niya ang isang maliit at maitim na balat sa kaliwang balikat ni Lito. Ang balat na ito ay may kakaibang hugis, tulad ng isang maliit na gasuklay na buwan. Natigilan si Aling Rosa, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Ang eksaktong balat na yon ay naroroon din sa balikat ng kanyang yumaong asawa na si Mang Justo. Kung si Eduardo ay anak niya kay Mang Justo, ibig sabihin ay namana ni Lito ang balat na ito mula sa kanyang tunay na lolo. Ang katotohanan ito ay nagpatunay sa kanyang isipan na si Lito ay nagtataglay ng kanyang sariling dugo. Nagpatuloy ang simpleng selebrasyon. Ang mga mangingisda ay nagdala ng mga plato ng pansit at simpleng pagkain mula sa pista upang ibahagi sa bakuran. Ang lahat ay nakangiti, nagdiriwang para sa bagong buhay na sumibol sa kanilang baryo. Ngunit sa gitna ng masayang tugtugan, ang gitara sa labas ay biglang huminto sa pagtugtog. Ang katahimikan ay mabilis na lumaganap sa bakuran. Tumingin si Nena sa bintana, laramdaman ang biglang pagbabago ng kapaligiran. Sa ilalim ng madidilim na anino ng mga puno ng niyog, malayo sa liwanag ng apoy ng selebrasyon, isang matangkad na lalaki ang nakatayo. Nakasuot ito ng madilim na jacket, at ang kanyang mga mata ay nakatutok ng may malamig at mapanganib na tingin sa loob ng kubo kung nasaan si Nena at ang kanyang bagong silang na anak. Sino ang estrangerong ito? At bakit tila may dalang banta ang kanyang presensya sa gabi ng pagsilang ni Lito? Mabilis na lumipas ang 5 taon, tulad ng banayad na agos ng tubig sa ilog. Si Lito ay isa ng masiglang 5 taong gulang na bata, may matatalinong mata at palaging nakangiti. Ang maliit na negosyo ng patis ni Nena, na pinangalanan niyang Rosas Patis, ay kilala na ngayon hindi lamang sa kanilang baryo, kundi pati na rin sa mga karatig bayan dahil sa pambihirang sarap nito. Ang dating tahimik at mahirap na dalampasigan ay unti-unting sumigla salamat sa kanyang kasipagan. Nanay, tingnan mo po ang ginuhit ko sa buhangin. Bilisan mo po, nanay. Ang masayang tawag ni Lito habang nakaturo sa kanyang ginawa. Lumapit si Nena at lumuhod sa tabi ng kanyang anak sa basang buhangin. Napakaganda naman ito, anak. Ano ba ang iginuhit mo? Ito ang bahay natin, nanay. At ito naman po si nanay at si Lola Rosa sa langit. Ang seryosong paliwanag ni Lito habang nakatingin sa kanyang gawa gamit ang kanyang maliliit na daliri. Ipinapangako ko po, kapag malaki na ako, poprotektahan ko ang ating tahanan at si nanay sa kahit na sino. Nanginig ang puso ni Nena sa matinding pagmamahal. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak at hinalikan ito sa pisingi. Salamat, aking Lito. Ikaw ang aking buhay at lakas. Ngunit ang kapayapaan ng kanilang buhay ay biglang nayanig ng hapon ding iyon. Tumating si Mang Pedro sa bakuran ni Nena. Hawak ang isang puting papel na may opisyal na selyo. Ang kanyang muka ay maputla at puno ng matinding pag-aalala. Nena, Aling Rosa, may malaking banta sa ating baryo. Ang bungad ni Mang Pedro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ano po ang nangyari, Mang Pedro? May problema po ba sa ating mga banga? Ang nag-aalalang tanong ni Nena. May isang malaking korporasyon mula sa lungsod ang bumili raw sa buong lupain ng ating dalampasigan. Balak nilang paalisin ang lahat ng mangingisda rito
upang magtayo ng isang marangyang resort para sa mga mayayaman. Ang paliwanag ni Mang Pedro habang ipinapakita ang dokumento. Sabi nila, wala raw tayong legal na karapatan sa lupang ito. Agad na nagpatawag ng emergency meeting si Nena para sa buong komunidad. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, ang mga mangingisda ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Saan tayo pupunta? Ito lang ang buhay na alam natin. Ang iyak ng isang ina habang yakap ang kanyang sanggol. Wala tayong sapat na pera upang lumipat sa ibang lugar. Tumayo si Nena sa gitna ng karamihan. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng determinasyon. Huwag tayong sumuko ng walang laban. Ang lupaing ito ay naging tahanan natin bago pa man dumating ang kanilang mga korporasyon. Hindi nila tayo maaring tapakan at paalisin ng ganoon na lamang. Magkaisa tayo. Tanggihan natin ang anumang alok na pera o pondo na ibibigay nila upang umalis tayo. Ang kanyang mga salita ay tila nagdala ng bagong pag-asa sa puso ng mga mangingisda. Tama si Nena, lalaban tayo para sa ating mga tahanan. Ang sabay-sabay na sigaw ng mga kalalakihan. Nang sumunod na hapon, isang marangyang itim na sasakyan ang dumating sa dalampasigan. Lumabas mula rito ang ilang mga abogado na nakasuot ng mamahaling Amerikana at mga bodyguard na may madidilim na uniforme. Makinig kayong lahat. Ito ang opisyal na babala mula sa Del Rosario Development Corporation. Ang malakas at aroganteng deklara ng kanilang pinuno habang may hawak na megaphone. May 30 araw kayo upang lisanin ang lugar na ito ng kusa. Pagkatapos ng palugit na yon, gagamit kami ng mga makinarya upang linisin ang lupaing ito. Natigilan si Nena nang marinig ang pangalang iyon. Del Rosario Development Corporation. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo, at ang kanyang paningin ay nagdilim nang makita ang gintong logo ng 2 letrang DR sa dibdib ng mga bodyguard. Ang nakaraan na pilit niyang tinakasan ay muling bumalik upang harapin siya. Matapos umalis ang mga kinatawan ng korporasyon, lumapit si Nena sa mesa kung saan naiwan ang isa sa mga papel ng babala. Sino ang nagbigay ng pahintulot sa Del Rosario Corporation na sakupin ang lupaing ito? Paano naging pagmamay-ari ng pamilyang yon ang lupang matagal ng pagmamay-ari ng pamilya ni Aling Rosa noon? Dahan-dahang ibinaba ni Nena ang kanyang tingin sa ibabang bahagi ng dokumento kung nasaan ang pirma ng mga opisyal ng korporasyon. Ang kanyang paghinga ay tuluyang huminto nang mabasa ang pangalan ng bagong vice-presidente na pumirma sa kautusan. Clara Santos del Rosario. Ang kamay ni Nena ay nanginginig sa matinding galit at ang papel ay nayurak sa kanyang mahigpit na pagkakahawak, tulad ng kanyang puso na muling binalot ng matinding puot at pagnanais para sa katarungan. Siguraduhin ninyong legal ang lahat ng gagawin natin dito. Ayoko ng anumang ingay o gulo mula sa media. Gawin natin ito ng mabilis, ngunit maingat. Ang boses ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa dalampasigan. Mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting linen na polo at sunglasses habang pinaliligiran ng 3 bodyguard na nakabantay sa bawat galaw ng mga tao. Sa loob ng kubo, nakasilip si Nena sa siwang ng bintanang kawayan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis at malakas na humahampas sa kanyang dibdib sa matinding kabog. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang muka ng lalaking nagtapon sa kanya ay hindi kailanman nabura sa kanyang isipan. Gayunman, may kakaiba kay Eduardo ngayon. Ang kanyang mga balikat ay tila bahagyang nakayuko, may mga guhit ng pilak na buhok sa kanyang mga peluka, at ang kanyang muka ay mukhang matanda, pagod, at walang sigla. Wala na ang dating mayabang na ngiti ng isang Del Rosario. Upang maiwasan ang anumang posibilidad na makita siya, mabilis na lumabas si Nina sa kusina at nagtungo sa bakuran kung saan nakahilera ang malalaking banga ng patis. Nagtago siya sa likod ng isang napakalaking banga ng luwad, pilit na pinapakalma ang kanyang mabilis na paghinga habang nakikinig sa mga yabag ng sapatos sa labas. Sa kabila ng kanyang galit at put,
Habang pinagmamasdan si Eduardo mula sa kanyang pinagtataguan, isang kakaibang pakiramdam ang gumuhit sa puso ni Nena. Put ang kanyang inaasahan. Ngunit may kasamang matinding awa nang makita ang tila walang buhay na mga mata ng kanyang dating asawa. Si Eduardo ay mukhang isang lalaking may hawak ng buong mundo, ngunit walang kahit isang piraso ng tunay na kaligayahan. Sa dalampasigan, si Lito ay kasalukuyang naglalaro sa buhangin. Gumagawa ng maliit na kastilyo gamit ang kanyang maliit na kahoy na bangka. Dahan-dahang naglakad si Eduardo patungo sa direksyon ng bata. Nang mapansin ni Aling Rosa ang panganib, mabilis siyang tumakbo patungo kay Lito. Lito, halika na rito anak. Tanghali na. Pumasok na tayo sa loob para kumain. Ang nagmamadaling wika ni Aling Rosa habang mabilis na kinukuha ang bata sa kanyang mga bisig. Napahinto si Eduardo. Tinitigan niya si Aling Rosa at ang bata nang may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Sino ang batang yon? Ang tanong niya sa isang mangingisda na nakapayo sa malapit. Si Lito po, anak ng isa sa mga kasamahan namin dito. Ang magalang na sagot ng mangingisda. Nang makapasok na sina Aling Rosa sa loob ng kubo, biglang tumunog ang telepono ni Eduardo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala niya bago sagutin ang tawag. Dahan-dahang lumapit sa lilim ng mga puno ng niyog na malapit sa likod bahay kung nasaan ang mga banga ni Nena. "Oo, Clara, narito na ako sa site. Sinabi ko na sa iyo, sinusuri ko ang lupain. Hindi ko gustong madaliin ang pagpapalayas. May mga pamilyang nakatira rito." "Ano? Anak na naman? Bakit ba palagi mong isinusumbat sa akin yan? Alam kong wala tayong anak. Hindi mo kailangang ipaalala sa akin araw-araw. Ginagawa ko ang lahat para sa negosyo. Ngunit ang kasal na ito ay unti-unti na akong pinapatay." Ang galit at frustrated na boses ni Eduardo ay narinig ng malinaw ni Nena. Napatakip si Nena sa kanyang bibig sa matinding gulat. Walang anak sina Eduardo at Clara? Ang pamilyang nagtapon sa kanya upang kumuha ng tagapagmana ay nananatiling baog at walang anak. Isang pakiramdam ng hustisya, ngunit may kasamang lungkot ang gumuhit sa kanyang puso. Matapos ang tawag, tila nang hina si Eduardo. Ibinalik niya ang kanyang telepono sa bulsa at naglakad pabalik sa dalampasigan. Napahinto siya sa lugar kung saan naglalaro si Lito kanina. Nakita niya ang maliit na kahoy na bangka na naiwan ng bata sa pagmamadali. Dahan-dahang lumuhod si Eduardo sa buhangin at pinulot ang simpleng laruan. Tinitigan niya ito ng matagal. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang magaspang na kahoy. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang malalim at tahimik na kalungkutan. Tila naghahangad sa isang anak na hindi niya kailanman magkakaroon. Inabot niya ang laruan kay Mang Pedro. "Ibalik mo ito sa bata. Baka hanapin niya ito." Humarap si Eduardo upang umalis. Ngunit biglang umihip ang hangin, nagdadala ng isang napakabango at kakaibang aroma mula sa likod ng kubo kung nasaan ang mga banga ng patis ni Nena. "Ano ang amoy na yon? Napakabango at kakaiba. Galing ba yon sa likod ng kubong yon?" Ang tanong ni Eduardo, sabay turo sa direksyon ng pinagtataguan ni Nena. Nagsimimulang maglakad si Eduardo patungo sa likod bahay. Patungo sa mga banga kung nasaan si Nena nakasalukuyang nakayuko. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis sa takot na marinig ng dating asawa ang bawat pintig nito. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ni Eduardo sa buhanginan ay dahan-dahang lumalapit. Bawat hakbang ay tila isang hakbang patungo sa pagkabunyag ng kanyang lihim na buhay. Mabilis na humarang si Mang Pedro sa harap ni Eduardo bago pa man ito makahakbang patungo sa likod bahay. Hawak ang isang bote ng premium na patis, mumiti ang matandang mangingisda. "Sir, ito po ang ipinagmamalaki naming patis dito sa baryo. Regalo ko na po sa inyo." Napatigil si Eduardo, tinitigan ng bote, at matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan ay tinanggap ito. "Salamat," ang maikling sagot niya.
bago hinarap ang kanyang mga bodyguard upang umalis. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Nena mula sa kanyang pinagtataguan, habang ang lamig ng pawis ay patuloy na gumugulong sa kanyang likod. Ngunit ang kaluwagang iyon ay hindi nagtagal. Nang gabi ring iyon, ang mahinang ubo ni Aling Rosa ay biglang lumala. Natagpuan siya ni Nena na nakahiga sa sahig ng kusina, nahihirap ang huminga at ang kanyang mga labi ay unti-unti nang nawawalan ng kulay. "Aling Rosa, pakiusap, dahan-dahan po. Tatawag ako ng doktor sa bayan." Ang nag-aalalang sigaw ni Nena habang pilit na iniaangat ang matanda patungo sa papag. Hinawakan ni Aling Rosa ang bisig ni Nena gamit ang kanyang nanginginig. Ngunit may pambihirang lakas na kamay. "Huwag na, Nena. Huwag mo nang aksayahin ang oras. Nararamdaman ko na ang aking katapusan. May isang malaking lihim na kailangan kong ipagtapat sa'yo bago ako mawala sa mundong ito." "Aling Rosa, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kailangan ninyong magpahinga." Ang umiiyak na pakiusap ni Nena. "Makinig ka sa akin, aking anak." Ang mahinang wika ni Aling Rosa habang itinuturo ang ilalim ng kanyang higaan gamit ang nanginginig na daliri. "May maluwag na kawayan sa ilalim ng aking papag. Kunin mo ang lumang kahon doon." Mabilis na sinunod ni Nena ang utos. Mula sa ilalim ng papag, nakuha niya ang isang lumang kahon ng kahoy na puno ng alikabok. Pagkabukas nito, nakita niya ang ilang mga lumang sulat at isang opisyal na birth certificate mula sa isang maliit na klinika sa probinsya. "Nena, si Eduardo, ang asawa mo na nagtapon sa'yo. Siya ay aking tunay na anak." Ang pabulong na pag-amin ni Aling Rosa na tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Nena. "Ano pong sinasabi ninyo, Aling Rosa? Paano po naging anak ninyo si Eduardo?" Ang naguguluhang tanong ni Nena habang ang kanyang mga mata ay nanalaki sa matinding gulat. Bahog si Doña Teresa, ang umiiyak na paliwalag ni Aling Rosa. Ang bawat salita ay puno ng matinding sakit mula sa nakaraan. "Noong mamatay ang aking asawa na si Mang Justo, nag-iwan siya ng napakaraming utang na hindi ko kayang bayaran. Ginamit ni Doña Teresa ang pagkakataong iyon upang kunin ang aking bagong silang na sanggol. Pinalabas niyang siya ang nanganak kay Eduardo upang hindi mapunta ang kayamanan ng pamilya del Rosario sa ibang kamag-anak ng Don. Ipinagpalit ko ang aking sariling dugo upang mabuhay ang aking pamilya. Patawarin ako ng Diyos." Napuno ng luha ang mga mata ni Nena. Ang katotohanan ito ay napakabigat. Si Eduardo, ang lalaking naging sanhi ng lahat ng kanyang dusa, ay isa rin palang biktima ng kasakiman ni Doña Teresa. Ang kanyang galit ay unti-unting humalo sa matinding awa. Hinuha ni Nena ang malamig at nangangatog na kamay ni Aling Rosa at hinawakan ito ng napakahigpit. "Wala kayong kasalanan, Aling Rosa. Biktima po kayo ng kanilang kapangyarihan at kasakiman. Ipinangako ko po sa inyo, sa harap ng Diyos at ni Lito, hahanapin ko ang hustisya para sa ating lahat. Hindi ko hahayaang manatili sa kanila ang mga kasalanang ito." Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Aling Rosa. Ngunit ang kanyang paghinga ay unti-unti nang nagiging mabaw. Ang tunay na testamento ng yumaong Don del Rosario ay nagpapatunay na ang yaman ay para lamang sa tunay na may dugong del Rosario. At si Lito ang nag-iisang may karapatan doon. "Aling Rosa, paano ko po mapapatunayan ito? Paano ko mahahanap ang testamento?" Ang nagmamadaling tanong ni Nena habang patuloy na gumugulong ang kanyang mga luha. Bumulong si Aling Rosa gamit ang kanyang huling natitirang lakas. "Hanapin mo ang abogado, si Attorney Castro. Siya ang may hawak ng katotohanan." Pagkatapos ng mga salitan yon, dahan-dahang ipinikit ni Aling Rosa ang kanyang mga mata. Isang huling mahabang hininga ang pinakawalan niya bago tuluyang binalot ng isang napakabigat at masakit na katahimikan ang loob ng maliit na kubong kawayan. Huwag kayong umiyak, mga kasama. Ang pagluha ay hindi man tatayo muli ng ating mga tahanan. Si Aling Rosa ay pumanaw na
Ngunit ang kanyang pangarap para sa ating baryo ay mananatiling buhay sa bawat isa sa atin. Ang boses ni Nena ay buo at mariin, habang nakatayo sa tabi ng bagong hukay na libingan ni Aling Rosa. Ang mga mangingisda na may mga matang puno ng lungkot ay dahan-dahang tumanggo. Alam nilang sa ilalim ng pamumuno ni Nena, mayroon silang pinuno na hindi kailanman susuko. Upang maipaglaban ang ating dalampasigan laban sa Del Rosario Corporation, kailangan nating maging legal, ang patuloy ni Nena. Simula ngayon, itatatag natin ang Rosas Patis Cooperative. Ito ang magiging kalasag natin laban sa kanilang mga bulldozer. Matapos maasikaso ang pagpaparehistro ng kooperatiba, sumakay si Nena sa bus patungo sa lungsod ng Maynila. Suot ang isang simpleng tsinelas at kupas na asul na saya, pumasok siya sa nagtataasang gusali kung saan matatagpuan ang opisina ng tanyag na abogado na si Attorney Castro. Si Attorney Castro ang dating pinagkakatiwalaang abogado ng yumaong Don Del Rosario bago ito pilit na pinatalsak ni Doña Teresa. Habang naghihintay sa loob ng malaking opisina, lumapit si Nena sa isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. Inayos niya ang kanyang simpleng kuwelyo. Ang kanyang balat ay sunog na sa sikat ng araw ng dalampasigan at wala na ang mamahaling makeup na madalas niyang suot noon. Ngunit nang titigan niya ang kanyang sariling mga mata sa salamin, nakakita siya ng isang matapang at hindi matitinag na babae. Hindi na ako ang dating Hana na madaling saktan at iyakan. Ang pabulong na wika niya sa sarili habang may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Tapos na ang oras ng aking pagiging biktima. Bukas ang pinto at pumasok si Attorney Castro. Nang makita niya si Nena, napatigil siya sa kanyang mga hakbang at ang mga papel na hawak niya ay muntik ng mahulog. Diyos ko, Hana? Ikaw ba talaga yan, iha? Ang nagulat na tanong ng matandang abogado habang mabilis na lumalapit. Balita sa buong lungsod ay patay ka na matapos ang bagyo sa dagat. Buhay po ako, Attorney Castro. Ngunit na yon, ako na si Nena. Ang kalmadong sagot ni Nena habang umuupo. Narito ako dahil sa huling bilin ng aking inainahan na si Aling Rosa. Inilapag ni Nena sa mesa ang lumang kahon ng kahoy at binuksan ito sa harap ng abogado. Nang suriin ni Attorney Castro ang birth certificate at ang mga sulat ni Aling Rosa, ang kanyang muka ay napuno ng matinding gulat at pananabik. Ito ang matagal ko nang hinahanap, ang bulalas ni Attorney Castro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. Alam kong baog si Teresa, ngunit wala akong matibay na ebidensya noon dahil tinago niya ang lahat ng dokumento. Ngunit may mas malaki pa rito, Nena. Ano po iyon, Attorney Castro? Ang tanong ni Nena. Ang iyong lola sa tuhod ay pinsan ng yumaong Don Del Rosario. Sa ilalim ng orihinal na testamento ng Don, kung mapapatunay ang walang tunay na dugong Del Rosario si Eduardo at napatunayan nating hindi siya tunay na anak, ang buong yaman, ari-arian at maging ang lupain ng dalampasigan na kinatatayuan ng inyong baryo ay automatikong mapupunta sa iyong lehitimong anak. Si Lito ang tunay na may-ari ng buong imperyo ng mga Del Rosario. Napatayo si Nena sa matinding gulat. Ang gulong ng tadhana ay mabilis na umiikot. Si Lito, ang batang itinuring nilang basura, ang siyang magpapabagsak sa kanilang imperyo. Bago umalis si Nena, iniabot sa kanya ni Attorney Castro ang isang bankbook. May isang hindi nagpakilalang tao ang nagpadala ng napakalaking pondo sa inyong kooperatiba upang pondohan ang inyong legal na laban. Tinulungan niya rin akong hanapin ka. Sino po siya, Attorney Castro? Ang nagtatakang tanong ni Nena. Hindi ko rin alam, Nena. Ngunit mukhang may isa pa tayong lihim na kasama na gustong makitang bumagsak si Doña Teresa. Bumalik si Nena sa baryo nang may bagong pag-asa. Ngunit pagkababa pa lamang niya ng bus, mabilis na tumakbo patungo sa kanya si Mang Pedro. Hawak ang isang bagong deliver na dokumento na may opisyal na selyo. Nena, dumating na ang hatol ng korte! Ang sigaw ni Mang Pedro, ang kanyang boses ay puno ng takot.
May utos ng sapilit ang demolisyon sa ating baryo sa loob ng 3 araw. Gigibain nila ang lahat. Tinitigan ni Nena ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding galit. At sa pinakailalim ng papel, ang opisyal na pulang selyo ng korte ay nakatitig sa kanya. Tila isang babala ng nagbabadyang katapusan ng kanilang tahanan. Simulan ninyo na ang paggiba. Walang matitirang kahit isang piraso ng kawayan o dahon ng nipa dito. Linisin ang buong dalampasigan na ito na yon din. Ang matalim na utos ni Clara ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting damit, malaking sunglasses, at may hawak na designer na payong habang nakatayo sa tabi ng malalaking bulldozer na nag-uumpisa ng mag-ingay. Ang mga mang-ingisda ay natatakot na nagpangkat-pangkat sa harap ng kanilang mga kubo, yakap-yakap ang kanilang mga anak, habang ang mga security guard ay pilit silang itinutulak palayo. Nang magsimulang umabante ang unang bulldozer patungo sa kubo ni Mang Pedro, isang mabilis na anyo ng babae ang tumakbo at humarang ng direkta sa harap ng dambuhalang makina. Napilitang huminto ang operator ng bulldozer at ang ingay ng makina ay nagdala ng matinding panginginig sa buhanginan. Sino ka ba para humarang sa proyekto ko? Alisin ninyo ang maruming babaeng yan sa harap ng bulldozer! Ang galit na sigaw ni Clara habang mabilis na lumalapit. Dahan-dahang inalis ni Nena ang kanyang malawak na sombrerong buri at tinitigan ng diretso si Clara sa mga mata. Nang mangtagpo ang kanilang paningin, napatigil si Clara sa kanyang paghakbang. Ang kanyang sunglasses ay bahagyang naibaba at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay sa matinding gulat. Hana? Buhay ka? Paano nangyaring buhay ka? Ang nangangatog na tanong ni Clara, ang kanyang boses ay bahagyang nawalan ng lakas. Oo, Clara, buhay ako. Ang malamig na sagot ni Nena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng matalim na determinasyon. Mabilis na nakabawi si Clara sa kanyang pagkagulat, at ang kanyang mukha ay napuno ng mas matinding puot at panghamak. Huwag kang umasta na parang may magagawa ka, Hana. Isang multo ka lang na nakaraan. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Isang babaeng patay gutom na nagtatago sa mabahang baring ito. Walang maniniwala sa'yo. At walang sinuman ang makakapigil sa demolisyong ito. Masyado kang mayabang, Clara. Baka gusto mong basahin muna ito bago mo ituloy ang iyong kabaliwan. Ang wika ni Nena habang inilalabas ang isang nakatuping dokumento mula sa kanyang bulsa at binuksan ito sa harap ng mukha ni Clara. Ano ito? Ang galit na tanong ni Clara habang hinahablot ang papel. Iyan ang opisyal na injunction order mula sa mataas na korte na inihanda ni Attorney Castro. Ang kalmadong paliwanag ni Nena. Ipinapatigil nito ang anumang demolisyon sa lupaing ito habang patuloy ang legal na pag-uusap tungkol sa tunay na pagmamay-ari ng lupa. Isang hakbang pa ng bulldozer na yan, Clara. At maari kayong makulong sa salang paglabag sa batas. Mabilis na binasa ni Clara ang dokumento at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding galit nang makita ang pirma ng hukom at ang opisyal na selyo. Tumingin siya sa kanyang mga abogado na kasama at dahan-dahang tumango ang mga ito na nagpapahiwatig na wala silang magagawa para sa araw na iyon. Humanda ka, Hana. Hinding-hindi pa ito tapos. Ang banta ni Clara, ang kanyang muka ay namumula sa kahihiyan sa harap ng maraming mang-ingisda. Humarap siya sa kanyang mga security guard. Kung hindi natin magigiba ang mga kubo, sirain ninyo ang mga banga ng patis na yan. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay ng walang pera. Bago pa man makahuma si Nena, isang bodyguard ang sumugod sa likod bahay at ginamit ang kanyang hawak na bakal upang basagin ang ilang malalaking banga ng patis. Ang malapot at madilim na patis ay mabilis na kumalat sa buhanginan, humalo sa alat ng dagat, at ang bango ng produkto ay napalitan ng amoy ng nasirang kabuhayan. Tumawa si Clara ng malakas. Bagay sa iyo ang amoy na yan, Hana. Amoy basura. Tumayo ng tuwid si Nena. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang isang basag at matalim na piraso ng banga ng patis na patuloy na tumutulo ang likido. Itinuro niya ito ng direkta sa mukha ni Clara.
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit na nagpatigil sa tawa ng kanyang kaaway. Ang bawat patak ng patis na ito ay mas mahalaga kaysa sa iyong maruming yaman, Clara. Dahil ang patis na ito ay gawa sa tapat na pawis at pagmamahal ng mga mangingisda, habang ang yaman mo ay gawa sa pagnanakaw at kasinungalingan. Umalis ka na, bago ko gamitin ang basag na bangang ito sa marumi mong mukha. Napaatras si Clara sa matinding takot nang makita ang lamig ng determinasyon sa mga mata ni Nena. Umalis na tayo rito. Ngunit babalik ako, Hana, tandaan mo yan. Ang sigaw niya habang nagmamadaling sumasakay sa kanyang kotse, kasama ang kanyang mga tauhan. Habang umaalis ang sasakyan ni Clara na nagiiwan ng makapal na alikabok, nagdiwang ang mga manging-isda sa kanilang pansamantalang tagumpay. Nabitawan ni Nena ang basag na piraso ng banga, ang kanyang dibdib ay patuloy na mabilis na gumagalaw. Lito! Nasaan si Lito? Kasama ninyo ba si Lito? Ang nag-aalalang tanong ni Nena sa mga kababaihan na nagbabantay sa mga bata kanina. Tumingin sa paligid ang isang babae, nagtataka. Kanina lang ay narito siya sa tabi ko habang nagkakagulo. Saan nagpunta ang bata? Napatakbo si Nena sa paligid ng dalampasigan, tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Ngunit walang sumasagot. Nang marating niya ang bahagi ng kalsada, kung saan mabilis na umalis ang kotse ni Clara, napahinto siya. Sa tabi ng malalalim na bakas ng gulong ng sasakyan ni Clara sa buhanginan, nakita ni Nena ang isang maliit at pamilyar na tsinelas na plastik na kalahating nakabaon sa buhangin. Ito ang tsinelas ni Lito. Napatakip si Nena sa kanyang mukha habang ang matinding takot at panghinginig ay mabilis na lumaganap sa kanyang buong katawan. Si Lito. Kinuha nila ang aking anak. Mang Pedro, tulungan ninyo ako. Kinuha ni Clara ang anak ko. Ang boses ni Nena ay puno ng matinding takot habang nakaluhod sa buhanginan. Yakap-yakap ang maliit na tsinelas ni Lito sa kanyang dibdib. Mabilis na lumapit si Mang Pedro at ang iba pang mga mangingisda upang alalayan siya. Ngunit ang panginginig ng kanyang buong katawan ay hindi mapigilan. Nena, huminahon ka, iha. Tatawag tayo ng mga pulis sa bayan upang hanapin ang kotse ni Clara. Ang nag-aalalang wika ni Mang Pedro. Hindi, Mang Pedro. Ang mga pulis sa bayan ay madaling bayaran ng mga Del Rosario. Ang pang-inghinig na sagot ni Nena habang pilit na tumatayo. Ang matinding takot sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit ng isang ina na handang pumatay upang iligtas ang kanyang anak. May isang tao na kailangang dumanas ng impyerno kung may mangyayaring masama kay Lito. Mabilis na naglakad si Nena pabalik sa kanyang kubo. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa ibabaw ng mesa. Diniya niya ang isang numero na 5 taon niyang isinumpa, ngunit hindi nabura sa kanyang alaala. Sa kanyang maranyang opisina sa lungsod, nakatitig si Eduardo sa mga dokumento ng kumpanya nang biglang manginig ang kanyang personal na telepono sa ibabaw ng lamesa. Nang makita ang hindi kilalang numero, dahan-dahan niya itong sinagot. Hello? Sino ito? Ang maikling tanong ni Eduardo. Eduardo, ang sagot ng isang pamilyar na tinig sa kabilang linya. Napatayo si Eduardo sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mamahaling upuan ay gumuhit sa makintab na sahig sa biglaang paggalaw. Hana? Ikaw ba talaga yan? Buhay ka? Oh, Eduardo, buhay ako, ang malamig na sagot ni Hana. Ang kanyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa maliit na kahoy na bangka na laruan ni Lito na naiwan sa lamesa. Ang kanyang boses ay tila yelo, walang kahit isang bakas ng kahinaan. At buhay rin ang batang 5 taong gulang na nakita mo sa dalampasigan kanina, si Lito. Bata? Anong bata, Hana? At nasaan ka ba talaga sa loob ng 5 taon? Ang naguguluhang tanong ni Eduardo, ang kanyang puso ay mabilis na humampas sa kanyang dibdib. Si Lito, Eduardo. Siya ang anak ko. Siya ang anak natin. Ang deklarasyon ni Hana na tila isang malakas na suntok sa dibdib ni Eduardo. Ang tunay na tagapagmana ng pamilya mo na itinapon mo kasama ko sa gitna ng 15 taon
na ang nakalipas dahil sa iyong kawalan ng tiwala. Anak natin? May anak tayo? Pero paanong... Ang boses ni Eduardo ay nanginginig sa matinding gulat at pagsisisi. Walang oras para sa iyong mga tanong, Eduardo. Dahil ngayon, kinidnap ni Clara ang ating anak mula sa dalampasigan. Sinasabi ko sa iyo, Eduardo, kapag may nangyaring masama kay Lito, gagamitin ko ang lahat ng lakas ko, kasama si Attorney Castro, upang pabagsakin ang pamilya mo at ipadala kayong lahat sa bilangguan. Hindi na hinintay ni Hana ang sagot ni Eduardo at mabilis na ipinatay ang tawag. Mabilis na tumakbo si Eduardo palabas ng opisina at sumakay sa kanyang kotse patungo sa mansyon ng mga Del Rosario. Pagkapasok niya sa sala, natagpuan niya si Clara na tahimik na umiinom ng tsaang nakaupo sa sofa, habang si Doña Teresa ay nagbabasa ng dyaryo sa malapit. Clara, nasaan ang bata? Nasaan ang aking anak? Ang galit na sigaw ni Eduardo na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Napatayo si Clara sa gulat, ngunit mabilis na nagkunwaring walang alam. Anong sinasabi mo, Eduardo? Anong anak? Nagpapaniwala ka ba sa multo na nakita ko sa dalampasigan? Isang sinungaling si Hana. Mabilis na lumapit si Eduardo at hinawakan si Clara sa kanyang mga balikat ng mahigpit. Huwag mo akong makulit, Clara. Alam kong kinuha mo ang bata mula sa dalampasigan pagkatapos mong sirain ang mga banga ni Hana. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Lito. Eduardo, bitiwan mo ang asawa mo! Ang galit na sigaw ni Doña Teresa habang tumatayo. Huwag mong tratuhin ng ganyan si Clara dahil lamang sa isang bastardong anak ng isang maruming babae. Humarap si Eduardo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at pot na hindi kailanman nakita ng matanda noon. Bastardo? Si Lito ang aking anak, inay. Ang nag-iisang lehitimong dugo ng pamilyang ito na itinapon ninyo. At alam kong may kinalaman kayong dalawa sa pagkawala ng bata. Biglang tumunog muli ang telepono ni Eduardo. Agad niya itong sinagot nang makitang si Hana ang tumatawag. Hana? Hana, nakikinig ako. Ang nanginginig na wika ni Eduardo. Nasaan ang aking anak, Eduardo? Sabihin mo sa akin kung gusto mo pang makitang buo ang pamilya mo. Ang malamig na boses ng nag-aalalang ina sa kabilang linya. Tumingin si Eduardo sa muha ng kanyang ina at ni Clara. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ginawa niya ang kanyang sariling pasya. Huwag kang mag-alala, Hana. Ililigtas ko ang anak natin, kahit laban sa aking sariling pamilya. Iingatan ko siya. Ipinangangako ko sa iyo. Ang tawag ay nanatiling konektado. At tanging ang mabilis at nakakatakot na tunog ng paghinga ni Eduardo sa kabilang linya ang naririnig ni Hana habang hawak ang telepono sa gitna ng nagdidilim na gabi ng kanyang kubo. Mabilis na pinatakbo ni Eduardo ang kanyang sasakyan. Lihim na sinusundan ang kotse ni Clara na nagmamadaling lumabas mula sa subdivision ng mga mayayaman. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa matinding kaba at takot para sa kaligtasan ni Lito. Nang marating nila ang isang liblib at madilim na bahagi ng lungsod, pumarada si Clara sa harap ng isang luma at tila abandonadong bodega malapit sa daungan ng mga bapor. Dahan-dahang pumasok si Eduardo sa loob ng bodega. Pilit na pinatatahimik ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa maalikabok na semento. Mula sa likod ng malalaking kahon, narinig niya ang boses ni Clara na umaalingaw-ngaw sa katahimikan, kasalukuyang nakikipag-usap sa telepono. Huwag kayo mag-alala, inay. Ligtas ang bata rito sa bodega, ang wika ni Clara. Ang kanyang tinig ay puno ng kasakiman. Kukuha ako ng mga tauhan upang dalhin ang bata sa malayong probinsya o kaya ay sa ibang bansa. Kung mapatunayan ni Hana na anak ito ni Eduardo, mawawala sa atin ang lahat ng yaman at ang kumpanya ng mga Del Rosario. Hinding-hindi ko hahahayaang mangyari yan. Napatakip si Eduardo sa kanyang muka sa matinding sakit at kahihiyan. Ang kanyang asawa at ang kanyang ina-inahan ay nagpapakita ng walang kapantay na kasamaan laban sa kanyang sariling anak. Ang lahat ng kanyang pagtitiis at pagsunod sa kanila sa nakalipas na mga taon
ay tila naging isang malaking sampal sa kanyang sariling muka. Hinding-hindi mo magagawa yan, Clara. Ang galit na sigaw ni Eduardo habang mabilis na lumalabas mula sa kanyang pinagtataguan. Napasigaw si Clara sa gulat at ang kanyang telepono ay nahulog sa semento. Eduardo? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Hindi siya pinansin ni Eduardo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa sulok ng bodega kung nasaan si Lito, na nakatali sa isang maliit na kahoy na upuan at may tape sa bibig. Dahan-dahang tinanggal ni Eduardo ang tape sa bibig ng bata at kinalagan ang mga lubid nito. Papa? Ikaw ba si Papa? Ang tanong ni Lito, ang kanyang maliliit na mata ay puno ng mga luha habang nakatingin sa mukha ng lalaki. Niyakap ni Eduardo si Lito ng napakahigpit. Ang kanyang mga luha ay patuloy na gumugulong sa kanyang mga pisngi nang walang anumang tunog ng pag-iyak. Oo, aking anak. Ako ang papa mo. Patawarin mo ako. Patawarin mo si Papa sa lahat ng aking mga pagkakamali. Ang pabulong na hikbi niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Oh, napakagandang eksena! Ang muling pagtawa ni Clara, dahan-dahang lumalapit habang may hawak na bakal. Ngunit huwag kang magpakabayani rito, Eduardo. Wala sa iyo ang kumpanya kung wala ang pamilya del Rosario. Doña Teresa made you. Kung wala siya, isa ka lang walang kwentang tao na galing sa putikan. Diyan ka nagkakamali, Clara. Dahil sa simula pa lamang, walang kahit isang bagay na pag-aari si Eduardo sa kumpanyang yon. Ang boses ni Nena ay umalingaw-ngaw mula sa pintuan ng bodega. Pumasok siya kasama si Attorney Castro at ang ilang mga opisyal ng pulisya. Napatingin si Clara sa kanila. Ang kanyang mukha ay napuno ng takot at gulat. Hana, anong sinasabi mo? Ang tanong ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig. Hawak namin ang katotohanan, ang deklarasyon ni Attorney Castro habang itinataas ang mga dokumento mula sa lumang kahon. Si Eduardo ay hindi tunay na anak ni Doña Teresa. Siya ay anak ng mangingisdang si Aling Rosa, na pilit na ipinalit ni Teresa upang manatili sa kanya ang kayamanan. At si Lito, bilang anak ni Hana na may tunay na dugong del Rosario, ang siyang nag-iisang lehitimong tagapagmana ng buong kumpanya. Nang hina ang mga tuhod ni Eduardo sa kanyang narinig. Napatingin siya kay Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Anak ako ni Aling Rosa? Oo, Eduardo. Ang malamig na sagot ni Nena. Ang matandang mga ingisda na palagi mong binabalewala at ang baryong sinisira mo, doon ka nagmula. Si Aling Rosa ang tunay mong ina. Napagtanto ni Clara na wala na siyang matatakasan. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit upang arestuhin siya. Sa matinding desperasyon at kabaliwan, kinuha ni Clara ang isang sulo ng apoy na nakasabit sa dingding. Binasag ang isang banga ng gasolinang nakatabi sa tabi ng mga lumang kahon at ibinuhos ito sa paligid. Huwag kayong lalapit. Kung ibibilanggo ninyo ako, susunugin ko ang bodegang ito kasama kayong lahat. Walang lalabas na buhay rito. Ang galit na hiyaw ni Clara habang itinataas ang nagliliyab na sulo. Ang matapang at nakakarinding amoy ng gasolina ay mabilis na kumalat sa tuyong sahig ng bodega. Bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang malaking pagsabog ng apoy. Huwag, Clara. Tama na ang iyong kabaliwan. Bago pa man mabitawan ni Clara ang nagliliyab na sulo patungo sa sahig na basang-basa ng gasolina, mabilis na sumugod si Eduardo. Ginamit niya ang kanyang buong lakas upang piliting hawakan ang bisig ni Clara at pilipitin ito. Ang nagliliyab na sulo ay lumipad mula sa mga kamay ni Clara at bumagsak sa isang basang bahagi ng buhangin malapit sa pintuan, kung saan mabilis itong tinapakan ng isang opisyal ng pulisya upang patayin ang apoy. Sumigaw si Clara sa matinding galit. Sinusubukang kalmutin ang mukha ni Eduardo gamit ang kanyang matatalas na kuko. Traidor ka, Eduardo! Kakampi ka ng maruming babaeng yan! Pakawalan mo ako! Ngunit mabilis na lumapit ang tatlong opisyal ng pulisya upang hawakan si Clara. Pinilit siyang ilatag sa semento,
at inilagay ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga kamay. Mrs. Clara del Rosario, inaaresto ka sa salang pagkidnap, pagbabanta, at tangkang pagpatay. Ang mariing deklara ng pinunong pulis habang pilit na kinakaladkad si Clara palabas ng bodega, habang ang huli ay patuloy na sumisigaw ng mga pagmumura. Sa kabilang bahagi ng bodega, mabilis na tumakbo si Nena patungo kay Lito. Niyakap niya ang kanyang anak ng napakahigpit, habang ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisingi sa matinding relief. Lito, aking anak, ligtas ka na. Narito na si nanay. Kumapit si Lito sa leeg ng kanyang ina. Nanginginig pa rin ang maliit na katawan. Nakatayo si Eduardo sa malapit. Hinagmamasdan sila ng may matinding lungkot, panghihinayang, at matinding pasasalamat sa kanyang mga mata. Gusto niyang lumapit upang hawakan ang kanyang anak, ngunit alam niyang wala siyang karapatang gawin yon pagkatapos ng lahat. Nang sumunod na umaga, sa loob ng pambansang presinto ng pulisya sa lungsod, naupo si Nena kasama si Attorney Castro. Formal nilang isinumite ang mga lumang dokumento mula sa kahon ni Aling Rosa bilang mga matitibay na ebidensya. Nena, ang mga ebidensyang ito ay walang katulad na tibay. Ang wika ni Attorney Castro habang inaayos ang kanyang mga salamin. Mayroon tayong mga sulat ni Aling Rosa, ang orihinal na birth certificate mula sa probinsya, at ang mga lumang record ng ospital na nagpapatunay na hindi kailanman ng anak si Doña Teresa. Formal nating isasampa ang kasong child substitution, falsification of public documents, at corporate fraud laban kay Doña Teresa del Rosario. Gawin natin ang nararapat, Attorney Castro. Ang kalmadong sagot ni Nena. Gusto kong makamit ng aking ina-inahan na si Aling Rosa ang kapayapaan sa langit, at gusto kong maging ligtas ang kinabukasan ng aking anak. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa malaking skandalo ng pamilya del Rosario ay umabot sa lahat ng telebisyon at pahayagan sa buong bansa. Ang tanyag na pamilya ng mga del Rosario, sangkot sa malaking kaso ng pandaraya, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, at legal na pag-agaw ng yaman. Ang reaksyon ng publiko ay mabilis at walang awa. Ang pamilyang dating tinitingala ay dumanas ng matinding kahihiyan. Ang mga stocks ng kanilang kumpanya ay mabilis na bumagsak sa pinakamababang halaga, at ang lahat ng kanilang mga kasosyo sa negosyo ay isa-isang nag-atrasan mula sa proyekto ng resort sa Dalampasigan. Ligtas na ang baryo ng mga mangingisda. Nang gabi ring iyon, nakatayo si Nena sa labas ng presinto ng pulisya, pinagmamasdan ng banayad na pagpasok ng dilim sa lungsod. Si Lito ay mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang maliit na ulo nito ay nakapatong sa kanyang balikat habang banayad na humihinga. Tinitigan ni Nena ang mukha ng kanyang anak sa ilalim ng liwanag ng mga ilawan sa daan. Tapos na ang gabi ng ating pagtatago, aking anak. Hinding-hindi na tayo muling masasaktan ng kahit na sino. Ang pabulong na wika niya habang hinahalikan ang buhok ng bata. Nakatayo si Eduardo sa malapit, nakaupo sa isang sementadong upuan, mukhang sira-sira at walang natitirang lakas. Biglang nangingig ang kanyang telepono. Pagkasagot niya, ang boses ng isang doktor mula sa St. Luke's Hospital ay narinig. Mr. Del Rosario? Ang inyong ina, si Doña Teresa, ay dinala rito sa emergency room. Inatake siya sa puso matapos tangkaying ihay ng mga pulis ang warrant of arrest sa inyong mansyon. Kritikal ang kanyang lagay ngayon. Ang wika ng doktor sa kabilang linya. Napatingin si Eduardo kay Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Hana, si Inay, nasa ospital siya. Sa Malao, ang matalim at humahabang tunog ng sirena ng isang ambulansya ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa gitna ng abalang kalsada ng lungsod, bumasag sa katahimikan ng gabi at nagdala ng bagong takot sa puso ni Eduardo. Your Honor, ginawa ko lang po ang lahat ng iyon upang protektahan ang pangalan at karangalan ng pamilya del Rosario. Bilang isang ina, nais ko lamang matiyak na ang yaman ng aking yumaong asawa ay hindi mapupunta sa mga taong walang karapatan.
Ako ba ang masama doon? Ang boses ni Doña Teresa ay nanininig habang nakaupo sa kanyang wheelchair sa loob ng masikip na silid ng hukuman. Bagaman maputla ang kanyang mukha mula sa pagkakaospital, sinubukan niya pa ring panatilihin ang kanyang mayabang na anyo. Sa kanyang tabi, nakaupo si Clara na nakasuot na ng kulay orange na damit preso. Nakatitig sa sahig na tila nawala na ng huling pag-asa. Tumayo si Attorney Castro mula sa kanyang upuan at hinarap ang hukom. Your Honor, nais ko pong tawagin ang aming pangunahing testigo upang pabulaanan ang mga kasinungalingan ng nasasakdal. Tinatawag ko po si Mr. Eduardo Del Rosario. Dahan-dahang naglakad si Eduardo patungo sa testigo. Hindi tumitingin kay Doña Teresa, kundi kay Nena na nakaupo sa kabilang panig kasama si Lito. Pagkatapos niyang manumpa sa harap ng korte, hinarap niya ang hukom ng may seryoso at malungkot na mukha. Your Honor, ang babaeng tinuring kong ina sa buong buhay ko ay hindi kailanman nagmahal sa akin o sa pamilyang ito. Ang simula ni Eduardo. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng korte. Ginawa niya akong isang bulag na sunod-sunuran upang protektahan ang kanyang mga kasinungalingan at kasakiman. Pinilit niya akong paniwalaang taksil ang aking asawang si Hana. Dinurog niya ang aming buhay at pinagkaita ng aking sariling anak ng kanyang karapatan upang manatili sa kanya ang kapangyarihan at yaman. Siya ay isang mapanlinlang na babae na walang ibang alam, kundi ang manggamit ng tao. Eduardo, paano mo nagagawa ito sa akin matapos ang lahat ng ibinigay ko sa iyo? Ang galit na hiyaw ni Doña Teresa habang pilit na tumatayo sa kanyang wheelchair, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga bantay sa korte. Hindi ako ang anak mo, Doña Teresa. Ang malamig na sagot ni Eduardo habang nakatingin sa kanya. Ang tunay kong ina ay si Aling Rosa, ang mangingisdang namatay sa matinding lungkot dahil sa iyong kasamaan. Tumayo muli si Attorney Castro, hawak ang mga opisyal na dokumento mula sa lumang kahon. Your Honor, hawak ko po ang orihinal na testamento ng yumaong Don Vicente del Rosario. Dito ay malinaw na isinasaad na kung walang tunay na anak si Doña Teresa, ang buong yaman at ari-arian ay mapupunta sa lehitimong may dugong del Rosario. Si Hana Santos, sa pamamagitan ng kanyang lola na pinsan ng Don, ang nag-iisang lehitimong tagapagdala ng dugong iyon. Sa makatuwid, si Lito del Rosario, ang nag-iisang tunay na tagapagmana ng buong kumpanya. Ang malakas na tunog ng pagpukpok ng kahoy ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid, naghudyat ng kanyang huling pasya, at bumasag sa bulong ng mga tao. Hinatulan ng korteng ito si Clara del Rosario at Doña Teresa del Rosario ng salang corporate fraud, falsification of public documents, at kidnapping na may parusang habambuhay na pagkabilanggo na walang piyansa. Ang opisyal na deklara ng hukom. Matapos ang pagbasa ng hatol, habang dahan-dahang inilalabas si Doña Teresa ng mga bantay na nakasuot na rin ng damit preso, napahinto ang kanyang wheelchair sa tapat ni Nena. Sinubukan ng matanda na magsalita ng masasakit na salita, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig na lamang sa takot at galit. Tinitigan siya ni Nena ng may malalim na katahimikan. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malamig na awa na tila naging yelo na nagpatahimik sa matanda. Wala na ang yaman mo, Teresa. Wala na rin ang kapangyarihan mo. Ang pabulong na wika ni Nena, ang bawat salita ay banayad, ngunit puno ng bigat. Ang natitira na lamang sa iyo ay ang malamig na rehas ng bilangguan. Kaawa-awa ka. Napayuko si Doña Teresa sa matinding kahihiyan at hindi na nagawang tumingin pa muli habang mabilis siyang inilalabas ng mga bantay. Nakamit na ni Nena ang buong katarungan para sa kanyang sarili, para kay Lito, at para sa kaluluwa ni Aling Rosa. Nang lumabas si Nena sa gusali ng hukuman, ang mga hagdanan ay napuno ng mga mamamahayag at mga tao. Biglang lumabas si Eduardo mula sa karamihan. Ang kanyang muka ay puno ng mga luha at matinding pagsisisi.
Sa harap ng lahat ng mga kamera, ng mga reporter at ng maraming tao, dahan-dahang lumuhod si Eduardo sa hard na semento sa harap ng mga paa ni Nena. Hana, pakiusap, patawarin mo ako. Ang umiiyak na pagsusumamo ni Eduardo habang nakatingin sa muka ng kanyang dating asawa. Handa kong ibigay ang aking buong buhay upang pagbayaran ang aking mga kasalanan sa inyo ni Lito. Hayaan mo akong bumalik sa buhay ninyo upang maging ama kay Lito. Ang mga mamamahayag ay mabilis na lumapit at ang nakakasilaw na puting liwanag ng mga sunod-sunod na flash ng kamera ay nakatutok sa kanila, naghihintay sa huling desisyon ni Nena. Tatanggapin ba niya ang lalaki nagtapon sa kanya ngayon na hawak na niya ang buong kapangyarihan at yaman o tuluyan na niyang isasara ang pinto ng kanyang puso? Tumayo ka, Eduardo. Huwag mong gawin yan sa harap ng maraming tao. Hindi mo kailangang lumuhod sa aking harapan. Ang boses ni Nena ay nanatiling mahinahon habang dahan-dahang lumalapit kay Eduardo. Iniabot niya ang kanyang kamay upang tulungang tumayo ang kanyang dating asawa mula sa sementadong hagdanan ng hukuman. Tumayo si Eduardo. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at basang-basa sa matinding kahihiyan at pagsisisi. Hana, pakiusap. Gusto ko lang bumawi sa inyo. Ang nanginginig na bulong ni Eduardo. Gusto kong maging tunay na ama kay Lito. Gusto kong patunayan sa iyo na nagbago na ako. Tumingin si Nena kay Lito na kasalukuyang nakahawak sa kanyang saya. Pinagmamasta ng kanyang ama ng may inosenteng pagtataka. Pagkatapos ay ibinalik ni Nena ang kanyang tingin kay Eduardo. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ngunit walang bakas ng galit. Eduardo, pinatatawad na kita, ang wika ni Nena. Ang bawat salita ay banayad, ngunit puno ng bigat. Pinatatawad kita hindi dahil madali kong nalimutan ang lahat ng dusa, luha, at pang-aapi na dinalas ko sa kamay ng pamilya mo. Pinatatawad kita dahil ayokong dalhin ang mabigat na puot sa aking puso sa mga susunod na taon ng aking buhay. Kinagawa ko ito para sa aking sariling kapayapaan at para kay Lito. Isang mabilis na liwanag ng pag-asa ang gumuhit sa mukha ni Eduardo. Salamat, Hana. Ibig bang sabihin nito ay maaari tayong magsimula muli? Maari nating itatag muli ang ating pamilya? Dahan-dahang umiling si Nena at ang kanyang mga mata ay napuno ng malungkot, ngunit matatag na katotohanan. Hindi, Eduardo. Pinatatawad kita. Ngunit hindi ibig sabihin yan ay maaari tayong magbalikan bilang mag-asawa. Ang tiwala na sinira mo noon ay tila isang basag na banga. Kahit anong gawin nating dikit, hinding-hindi na ito kailanman babalik sa dati. Ang kasal natin ay tapos na. Ngunit hindi ko ipagkakait sa iyo ang karapatang maging ama kay Lito. Maaari mo siyang bisitahin. Maaari mo siyang mahalin. Mula sa malayo. Naramdaman ni Eduardo ang isang matalim na sakit sa kanyang dibdib sa matinding panghihinayang. Ngunit ang titigan niya ang kalmado at payapang mukha ni Nena, napagtanto niya na ito na ang pinakamalaking regalo na maaari nitong ibigay sa kanya. Naintindihan ko, Hana. Ang umiiyak na sagot ni Eduardo habang dahan-dahang tumatango. Salamat sa pagpapahintulot sa akin na maging ama kay Lito. Ipinangako ko sa iyo, sa harap ng alaala ni Aling Rosa, gagawin ko ang lahat upang maging karapat-dapat na ama sa ating anak. Magpapakabuti ako. Pagkalipas ng ilang linggo, natapos ang lahat ng legal na proseso para sa pamamahala ng kumpanya at ng mga ari-arian ng pamilya Del Rosario. Sa halip na lumipat sa marangyang mansyon sa lungsod, pinili ni Nena na manatili sa maliit at payapang baryo ng mga mangingisda. Nagdaos siya ng isang malaking pagpupulong sa bakuran ng kooperatiba ng patis. Ang lahat ng mangingisda ay nakangiti. May mga matang puno ng pag-asa sa hinaharap. Mga kasama, ang yaman ng pamilya Del Rosario ay hindi para sa akin o kay Lito lamang, ang deklara ni Nena sa harap ng karamihan. Gagamitin natin ang malaking bahagi nito upang pundohan ang pagpapatayo ng mga modernong kagamitan sa pangingisda, mas malalaking bangka, at isang maayos na paaralan para sa ating mga anak rito sa baryo.
Ang lupaing ito ay mananatiling sa atin, magpakailanman. Ang masayang hiyawan at palakpakan ng mga mangingisda ay umalingaw sa buong dalampasigan. Ang mga luha ng kagalakan ay gumulong sa kanilang mga pisingi. Nang hapon ding iyon, bago umalis si Eduardo patungo sa probinsya upang magsimula ng bagong simpleng buhay bilang isang manager ng maliit na opisina, bumisita siya sa dalampasigan upang magpaalam. Naglakad sila sa gilid ng dalampasigan. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nag-iiwan ng magandang kulay orange na liwanag sa kalangitan. Si Lito ay nasa gitna. Nakahawak ang kanyang kaliwang kamay kay Eduardo, habang ang kanyang kanang kamay naman ay mahigpit na nakahawak kay Nena. Tumatawa si Lito habang hinahayaan ang banayad na alon ng dagat na humalik sa kanyang maliliit na paa. Naglakad ang tatlo ng may malalim na katahimikan at kapayapaan. Isang huling sandali ng pagpapagaling at pagtatapos ng nakaraan bago tuluyang maghiwalay ng landas ang kanilang mga buhay. Matapos magpaalam ni Eduardo at sumakay sa kanyang kotse, tumayo si Nena sa tabi ng dalampasigan kasama si Lito. Pinapanood ang sasakyan na dahan-dahang lumalayo sa ilalim ng dapit hapon. Humarap si Nena sa malawak at madilim na karagatan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan, nararamdaman ng isang napakagaan at tunay na kalayaan sa loob ng kanyang dibdib. Tumingin siya sa abot-tanaw kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimulang sumikat. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa para sa kanilang bagong buhay. Ang banayad na tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ay tila isang bulong ng kapayapaan na nagbabadya ng isang bukas na puno ng liwanag at walang katapusang pag-asa. Lumipas ang 3 taon tulad ng isang mahinahaw simoy ng hangin na nagdadala ng bagong buhay sa buong dalampasigan. Ang Rosa's Patties Cooperative ay hindi na lamang isang simpleng pangarap. Ito na ngayon ang isa sa pinakamalaking supplier ng tradisyonal na patis sa buong bansa na pagmamay-ari at pinapatakbo ng mga lokal na manging-isda ng baryo. Ang dating mahirap na komunidad ay napuno ng mga bagong paaralan, malalaking bangka at mga tahanang gawa sa matitibay na kawayan at semento. Si Nena ay nanatiling nakatira sa kanyang simpleng kubo malapit sa dagat. Mas pinili niya ang sariwang hangin at ang init ng pagmamahal ng mga manging-isda kaysa sa malamig na pader ng mansyon sa lungsod. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang puso ay patuloy na napupuno ng matinding kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Nanay, tingnan mo po, may dala akong sariwang bulaklak para sa iyo. Pinitas ko po ito sa hardin ng kooperatiba. Ang masayang tawag ng 8 taong gulang na si Lito, habang mabilis na tumatakbo patungo kay Nena, hawak ang isang pulang bulaklak ng gumamela. Ngumiti si Nena, lumuhod, at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Salamat aking Lito, napakaganda ng bulaklak na ito, katulad ng iyong puso. Sa labas ng bakuran, dahan-dahang pumasok si Eduardo. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt at maong. Mukhang mas malusog at may payapang ngiti sa kanyang mga labi. Regular na siyang bumibisita sa baryo bawat buwan upang makasama ang kanyang anak at tumulong sa mga aspeto ng edukasyon ni Lito. Magandang hapon, Hana. Lito? Ang magalang na bate ni Eduardo. Papa! Ang masayang sigaw ni Lito, sabay takbo patungo kay Eduardo upang abutin ang kanyang kamay at ilagay ito sa kanyang tran bilang tanda ng paggalang, pagmamano. Tumingin si Nena kay Eduardo at numiti ng may init ng pagtanggap. Magandang hapon din sa iyo, Eduardo. Dumating ka pala. Maupo ka muna, may inihanda akong merienda sa loob. Salamat, Hana. Ang sagot ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Ang tanong kung nagpatawad na ba si Nena ay may malinaw na sagot sa bawat banayad na tingin niya kay Eduardo. Nagpatawad na siya ng buo. Ang kanyang patawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa isang masakit at dukhay na nakaraan, kundi ang pagpili na palayain ang kanyang sariling kaluluwa mula sa kadiliman ng galit. Si Eduardo naman ay nakatagpo ng kanyang sariling kapayapaan
sa pamamagitan ng tapat na pagtatrabaho at pagiging isang mabuting ama mula sa malayo. Sina Doña Teresa at Clara ay nananatiling nagbabayad sa kanilang mga kasalanan sa loob ng malamig na bilangguan. Ngunit hindi na sila kailanman naisip ni Nena ng may put. Ang gulong ng katarungan, karma, ay natapos na, at ang bawat isa ay nakakuha ng nararapat para sa kanila. Habang pinagmamasdan ni Nena sina Eduardo at Lito na naglalaro sa buhanginan, naramdaman niya ang isang napakalalim na kapanatagan sa kanyang buong pagkatao. Ang sugat ng nakaraan ay tuluyan ng naghilom, nag-iwan lamang ng isang maliit na marka na nagpapaalala sa kanyang pambihirang lakas bilang isang ina. Ang aral na iniwan ng mahabang paglalakbay na ito sa bawat tagapakinig ay napakalinaw. Ang tunay na kapangyarihan at karangalan ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman ng isang imperyo, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pinakamalalim na putikan ng may dangal. Ang paghihiganti ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Tanging ang pagpapatawad, pagpapakumbaba, at ang walang katapusang pagmamahal ng isang ina ang may kakayahang muling magtatag ng isang buhay na nawasak ng unos. Tumingin si Nena sa malawak na karagatan kung saan ang banayad na alon ay patuloy na humahalik sa dalampasigan. Ang huling sinag ng ginto sa langit ay dahan-dahang naglaho, nag-iiwan ng isang gabi na puno ng milyon-milyong bituin na kumikinang ng may pag-asa. Ligtas na ang kanyang pamilya, payapa na ang kanyang komunidad, at ang kanyang buong buhay ay tuluyan ng muling isinilang sa ilalim ng pagmamahal at katarungan ng Diyos.